On May 29, 2013, Republic Act number 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act was approved into law. Its declaration of policy states, and I quote, "The state also recognizes the right of its qualified citizens to self-defense through when it is the reasonable means to repel the unlawful aggression under the circumstances, the use of firearms." Malinaw po ang nakasaad sa batas. Ito pa ay nasusulat sa wikang maiintindihan ng mga ordinaryong mga mamamayan. When is it justifiable for citizens to use their firearms? When and only when it is the reasonable means to repel unlawful aggression. When we take seriously the prevailing jurisprudence and policies on the regulation of firearms and ammunition, andito ba taga-EPO? Direktor ng EPO. Andito? EPO. Lucas. Oh, ang layo mo. Umupo ka dito. Umupo ka. When we take seriously the prevailing jurisprudence and policies on the regulation of firearms and ammunition, we can come to an agreement that gun ownership is indeed a privilege and not a right. And privileges demand satisfaction of qualifications before they can be granted. Gun ownership, therefore, presupposes a sense of responsibility. Ipinagkakaloob lamang ang pribilehiyong ito sa mga nakapagpakita na sila'y karapat-dapat magmay-ari ng baril at naunawaan nila na may kaakibat ito na responsibilidad. Mr. Wilfredo Gonzales was among those granted the privilege of gun ownership. On August 8, 2023, he was caught on camera in the middle of a traffic altercation and unfortunately, he could not control his anger. Mr. Gonzales stepped out of his vehicle, struck a cyclist, pulled out his gun and cocked it. And in a blink of an eye, their lives are now forever changed. Hindi po hukuman ang Senado. Hindi namin magagawang mga senador na magpataw ng parusa laban kay Mr. Willie Gonzales o kay Mr. Alan Banjola. Ngunit ang magagawa ng komiting ito ay mailantad ang katotohanan sa nangyaring insidente sa pagitan ng isang siklista at dating pulis. Mula rito ay nais nating magkabuo ng mga rekomendasyon sa pagsulat ng mga bagong batas na mangangalaga, hirap itong Bisaya sa kaligtasan ng bawat isa sa ating gumagamit ng ating mga pampublikong mga lansangan. Bago po natin simulan ang ating pagdinig ngayong araw, nais ko lamang magbahagi ng isang sipi mula sa isang eksena sa pelikulang Calibre 45, Calibre 45 ng dakilang Fernando Poe Jr., ama ng ating kasamahan na si Senator Grace Poe. Ang baril ay isang kasangkapan lamang, para bang ang lagari at martilyo kasangkapan ng karpintero. Ang thermometer at stethoscope kasangkapan ng doktor. Ang baril ay kasangkapan ng batas at ng mga alagad ng batas. Kaya dapat igalang ang baril. Huwag ipagbibiro, huwag ipagyayabang, huwag ipananakot, tsaka huwag ituturo. Ang baril binubunot lamang sa sukdulang pagkakataon at ginagamit ito para ipagtanggol ang kanyang sarili at ng iba laban sa kasamahan. At this point, I would like to yield the floor to Senator Alan Cayetano for his opening statement.
Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga po sa atin lahat. Meron pong biblical principle eh. Kung anong ating itatanim, siya din ang ating aanihin. And many Filipinos admire Singapore and Japan when it comes to public order. But what many Filipinos do not see, and even ako po, it's a recent discovery talking to a group in Singapore called Gatekeepers. Ang sinabi nila, from the founding fathers nila, Prime Minister Lee Kuan Yew, ang in-emphasize nila, integrity. And you know, after researching integrity, and a friend in Cebu, Keith and Michael Lin said, quoting C.S. Lewis, integrity is doing the right thing when no one is looking. Ulitin ko lang po or Tagalogin na natin, di ba? Gawin yung tama kahit wala pong tumitingin, no? It's unfortunate that in the Philippines, nangangailangan pa ng crisis, whether it's sa bigas na nagkaroon ng crisis at may problema sa presyo bako tayo magkagulo lahat to find the solution, or whether ito pong safety, very simple, very po basic na pangangailangan ng ating kababayan, yung safety nila sa kalye, no? In fact, Mr. Chairman, dito sa Senate, we did our job. Yung bill po ni Senator Pia na Walkable and Bikeable Communities Act, Safe Pathways. I think Senator JV, who's also very much into transportation issues, no? Last year pa, September 2 napasa. So hopefully this crisis, Attorney Fortun, will lead to some good, and ako'y nakikiusap sa House of Representatives na tignan natin to at baka pwedeng isama din to sa legislative agenda ng ating Pangulo, because nga safety is the major issue of our parents, di ba? When Senator Bato was Chief PNP, yun lang ang order ni Presidente sa kanya, make communities safe, and that's why he's in the Senate, di ba? Make the streets safe. Kaya pati yung clearing ng mga sidewalks with the DILG, no? Alam mo, 30 years ago, nung unang nagka-programa ang aking ama sa radyo, ang sinasabi niya parating, huwag magpaapi, alamin ang batas. On that point, it's just sad that 30 years later, many people still naaapi at naabuso simply because we don't either know our rights or we don't assert it. So on that point, I'd just like to thank all the NGOs that are here today, all of you who took time off from your busy schedules to fight for this, to fight for people who are cyclists, people who are pedestrians. Of course, Attorney Fortun, yes, you are a litigator, yes, you're an activist, but you went beyond the call of duty on this. Personally, I don't really believe in bullying or bashing sa internet. But there's a line between bashing and bullying, and there's a line na gamitin yung internet para pumatas yung laban. Actually, kung wala yung video na yon at wala to, many more incidents like this na talagang abuso, palakasan ang mangyayari. So, of course, we're still waiting for some of the witnesses nor the key witness. But I'll stop there and just hope no, that this hearing and the many hearings na ginagawa ng ating masipag na chairperson, more popularly known as Bato, no? Or to the senior citizens, mas kilala siyang Mr. Clean. Hindi na kilala ng mga bata yon. But talagang intentionally binanggit ko yon kasi nga integrity. So it is my hope, no? It's my prayer na God willing, yung personal integrity natin, institutional integrity natin, yung integrity ng mga bata. So sana po pag nangyari to ulit, wala man huhudyat, no? No one will have to tell you. Automatically mapapanood namin sa TV, sa news, ang LTO sinasabi, iimbestigahan namin yung lisensya nito. Bakit siya pumasok sa biking lane? Bakit siya lumabas sa gitna ng kotse? Firearms explosive office, automatic, no? You might have done it, I don't know. No, ilalabas pa lang yung facts sa hearing. I'm just saying, we cannot always rely on a Attorney Fortun or on the NGOs to come forward. Diba, tayo yung nasa gobyerno, dapat tayo naghahanap ng problema. Usually tayo sa gobyerno ayaw ng problema. Kaya lang pumasok tayo dito .
So dapat baliktad yung attitude natin. Napanood natin sa internet, napanood natin sa news, nakita natin sa CCTV, oh, problema. Ako solusyon dito. So LTO, you cannot solve everything, but calling him out as a driver is a giant step. FEO, you cannot solve everything. But calling him up as an irresponsible user, I mean, marami sa amin senador dito may lisensya sa barel. 'Di ba? Apektado lahat ng may lisensya kapag may isang abusado. So let me stop there and thank you very much, Mr. Chair. And of course, thank Senator Jinggoy for his privileged speech. And I think Senator Pia nasa SET lang, but they'll be joining us. And Senator JV. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Your Honor. Senator Alan Cayetano. Kung lahat ng tao sa mundo merong integrity, hindi nakikita yung nagbibinta ng CCTV. No? Hindi na tayo bibili ng CCTV. Dahil lahat tayo ay may integrity. Nagsasabi ng totoo. Wala na tayong i-review na footages kung may integrity tayong lahat. So, with that, I would like to give the floor to Senator J.B. Ercito. You have the floor, Your Honor. Yes, thank you, Mr. Chair. Good morning, everybody. Magandang umaga sa lahat. Chairman Senator Bato de la Rosa, Senator Alan Cayetano, sa ating pang mga resource persons, magandang umaga po. Siguro kung merong isang talagang apektado rito sa nangyaring insidente, siguro ako na yung isa rito dahil ako po ay bike to work every day. No? Yung halos lahat, Mr. Chair, lahat halos ng nakikita natin sa kalye, no? Dahil ako yung isang biker, nagbumotor din po ako, nagdadrive din po ako ng kotse, at ano rin po ako, licensed gun owner. So lahat ng issue dito, medyo ako po ay concerned din, no? Minsan kasi pag nagbibisikleta po tayo, lahat po nakikita natin eh. Dapat po talaga dito, Mr. Chair, sabi ko nga, riding in the metropolis or driving in the metropolis needs patience, no? Talagang iba talaga dito. Dahil dapat intindihin po natin, ako mula nung nagbisikleta ako, nagmotor, pag nagmaneho ko, naiintindihan ko na po. Pag nakita ko ng nagbibisikleta o nagmumotor na nagdi-deliver, lahat po yan may pinagdadaanan, no? Lahat po yan may challenges sa kalye. Sa kalye pa lang napakahirap na eh. Yung papunta lang dito sa Senado, Mr. Chair, yung araw-araw na dinadaanan ko, laging hindi madali, no? Hindi we have to accept na hindi pa talagang safe yung ating pathways. That's why as mentioned by Senator Alan Cayetano, yung kanyang kapatid, Senator Pia Cayetano, one of the most avid, our resident athlete and avid bikers, already filed a bill on safe pathways. So sana po matuloy nito na kung saan lahat ng gagawing kalsada ngayon, kompleto na, may sidewalks, meron pang bisikleta, meron ding pang motor para hindi na magulo. Kaya lang, Mr. Chair, kailangan, sabi ko kanina, bawat isa dapat iniintindi natin, no? Lalo na yung mga nag-bike to work, mga nag-courier, nagtatrabaho yan, lahat yan siguro pagod na. Talagang pagdating lalo ng lahat umiinit ang ulo din eh. Kaya kinakailan extra talaga rito. Kumbaga yung patience. Papunta lang dito, Mr. Che, muntik na rin akong galing ako ng pauwi, papasok, naglapso ako dali sa MOA. Kung ipapairali mo yung ulo, marami kang makakaaway talaga. Eh yung kakago pa lang, nakabusina na, talagang init kagad ang ulo mo eh, di ba? Pero natuto na rin ako, Mr. Chair, na magpasensya mula nung ako po ay nagbisikleta at nagmotor. Kaya lang, siguro, gaya ng binanggit niyo, Mr. Chair, ang maaring may mali si Mr. Banjola noong una, dagay namin niya sa isang interview, pero ang pinakamali po rito ay yung pagpaira ng init ng ulo ni Mr. Gonzales. No? Sana po dumating siya rito mamaya. And we want to find out also from the PNP na ano ba nangyari sa responsible gun ownership. Dahil ang pagkakalam ko, Mr. Chair, pag ikaw ay binigyan ng license to carry firearms or to own firearms and especially permit to carry firearms outside of residence, dapat may psychological test yan. Dapat sine-check yung anger management. Eh mukhang sa tingin ko, mukhang base sa mga impormasyon na nakalap natin, baka mamaya tatanin ko ang barangay nila. No? Mukhang may anger management problem. Ito si dating police na Willie Gonzales, ang dami ho niyang kaso, no? Doon po sa barangay. So, siguro in aid of legislation, Mr. Chair, that's what we want to find Senator out. JB, just to interject, hindi lang barangay ang kaso niya,
Sa PNP, ang dami niyang kaso. Oo, ang dami. Go ahead. Yun na nga po, yan ang tatanungin na sa PNP, bakit ho nakakuha pa siya in spite of the cases. I understand he's a dismissed police officer, nakakuha pa rin pa siyang PTC, ganong meron na siyang anger management. And sa mga kaso, Mr. Chair, parang yun ang problema niya no? Panay problema sa barangay, no? So that's what we would want to find out in aid of legislation. As a biker myself, as a rider, motorcycle enthusiast, and as a motorist himself, myself. Andito na pala si Mr. Gonzales, Mr. Chair. So, with that, I would like to terminate my opening statement and go straight to the questions and hear from the respective resource persons. Thank you, Senator JB Ercito. Meron, dyan ka na. Sige, sige. Okay na? Sila, but within your visions and self. Okay, okay, okay. Baka makalang mag-out pa sila. Senator JB, yung panahon ng pandemic, every morning ko inaakyat yung ribbal, yung Palace in the Sky. Every morning yan, walang ginagawa eh. Pero ngayon, medyo bumagal ako sa bisikleta dahil nakakatakot, ang dami na sasakyan. Ang dami na sasakyan, kaya pag mayroong magandang lugar, magbabike ako. Pero mas maganda motor. Yung big bike natin, at least kung banggain man tayo, mas malaki yung panangga. Kumsek, please administer the oath to all the resource persons present today. Thank you, sir. Isahan na lang. Patayin mo na lang lahat. Yes, sir. May we request all our resource persons in the panel as well as the people at the back, the policemen and other persons who might be called upon later on to take their oath. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Yes, Your Honor. Thank you very much. Please take your seats. Thank you, Kumsek. Mr. Willie Gonzales. Oh, thank you for coming Good morning over. po, Your Honor. As of yesterday, alam ko, hindi ka raw darating dahil meron kang sakit. At you are advised to rest ng doktor mo. Opo, pero pinilit. Buti naman dumating ka, huwag ka mag-alala. Opo, maraming salamat. Hindi ka mamamatay dito. Maraming salamat Kahit po, ano Your sakit mo, Honor. hindi ka mamamatay dito. Bumulot ka pa nga ng baril. Kaya mo yan, huwag ka mag-alala. May doktor tayo dito ha. Pag ikaw ay magsabi ka, kung medyo tumaas na yung dugo mo or pakiramdam mo. Kung, Kwan, ready yung doktor ha, sabihin mo, mag-standby ng doktor dito. Ha? So huwag ka mag-alala. Maraming May doktor salamat dito. po, Your Honor. Akala ko hindi ka na magdating. Thank you. From here, let us begin with the presentation ng mga resource persons. Unahin natin muna yung the person himself, the biker himself, Alan Banjola. Please enlighten us what really transpired. Upo ka lang. Lahat-lahat from beginning to end up to this moment. Bakit bigla kang andito ngayon? Kasi ang alam ko, ayaw mo nang magpakita at andito ka ngayon. So, from the very beginning, ikwento mo. Para klaro, tanggalin mo lang muna yung kwan. Wala naman tayong COVID siguro dito. Tanggalin mo lang, tapos Good para morning po maklaro yung audio mo. Good Go ahead, morning. you have the floor. Sige po. Good morning po sa inyong lahat na nandito po ngayon, lalo na po sa inyo, mga Your Honor. Actually po, medyo kinakabahan ako kasi first time po mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Lalo pong Relax kinabahan. ka lang, relax ka lang. Nung makita ko po yung anak ko dito na hindi ko alam na pupunta pala dito. So, ganun pa man po, sasagutin ko po kung ano man yung inyong tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Maraming salamat po. Yes, ikwento mo na lang. Hindi Ah, kita nangyari kailangan tanungin. From the start, paano nangyari lahat Apa, yan, apa. ha? Sige po. Nangyari po kasi to ng August 8 po. Sa iyong kaalaman, ha? Apa.
ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng Oo, August 8. kasi pag Apa. hindi ka magsabi ng totoo dito, Apa. alam mo na, wow, the consequences, Nangyari diba? po ito August Sabihin mo 8. na totoo. Apa, Thank you. Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung Welcome Rotonda, paangat po yon. Nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane eh. Okay. So bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space eh, para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid sa loob ng bike lane. So wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng sasakyan. So pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor eh. Hindi nga, ang tanong ko, Hindi po. hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa Okay. salamin ng ano niya ng Tinapik kotse po. mo. Tinapik ko po kasi Yung nasa tapik mo ba nakasira sa kotse? Na-UP yung kotse dahil tapik mo? maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. So, siguro naman hindi ko kayang yupiin yun. So walang UP. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So paglabas po, nagkatapat kami. So nakita ko nga medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminit na rin po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya pinansin kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po ako makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung una, yung Hindi ko na pagtapik po mo? sinagot pagbaba niya? hindi ko na po si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba niya? na po yung itsura niya po eh. So, Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin po. ikaw, hindi ka rin nagalit. Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo Kasi siya minura. nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong galit po, pag kinausap niyo, sigurado walang patutunguhan yung usapan niyo po. Yeah, go ahead. Mr. Chairman, with your permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo, na amin mo na nangyaring may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So gusto ko lang yung malaman. tapik ko na, siguro nakatatlong ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaut ko po yung attention niya na, nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok ngayon, nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng barel, na bumunot siya. So after po noon, nagano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi na tatawag tayo ng polis. Doon na rin po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng polis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may baril. So pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga polis. Pagdating po ng polis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Po doon, tinanong po kami ng polis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng polis doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan, may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko,
talagang nagit-git lang po ako, sir. Kako, matagal na po ako nagbabike, may 10 taon na. Pumupunta pa ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa, tumapik ng kotse. Kasi, maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Sir Adan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So, ganito na lang, sabi niya, tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya, Tapos ano sabi ng pulis? wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila, Sinumbong mo. Kasi may sinumbong ko. baril yan. Opo. Kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arestuin First, si Adan. Gonzales. Adan. Yung Adan. Ha? Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang tumawag po si Sir Adan sa traffic sector, siguro mga 30 minutes, dumating na po si Sir Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginitgit po ako ni Ginoong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako kako. So sabi ko, may baril siya. Hindi naman po kasi nakita ni Sir Rasay. Sabi ko, may CCTV naman po kako para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako, ayun, may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sir Rasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo mainit para yung ulo namin. Sabi ko, magdidemanda ako, pareho kami magdidemanda. So, yun nga, Tapos, ang nangyari po nun, naghintay po kami na gawin yung report po. So, dahil na siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, ng traffic sector, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung Galas. So, tinawag po nila doon sa Galas station, sinundo po kami. Pagdating po doon ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinansakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po doon sa traffic sector, may isang barangay na, kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin nakamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Galas Station. Pagdating po doon sa Galas Station, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po na nagkaroon kami ng tapos natutukan ako ng barel. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check, baka may CCTV. So wala rin po kasing idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon. Lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV, ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng Galas Station. Bago po kami bumalik, dumaan po muna si Sir sa Barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng Galas Station. Pagbalik po namin ng Galas Station, abang may ginagawa si Sir doon sa niya na sinusulat, pag-isip-isip ko, kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay, wala yung misis ko po. So naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador po, kako, Sir, magkano bang babayaran ng yung mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh.
Sabi naman niya ng Sandali, gano'n. anong damage pala nung kotse niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So gilid niya. Opo. Hindi yung sa Mahaba po tapik, kasi hindi yun. sa tapik. Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po doon sa puno hanggang doon sa driver's side po. Okay. So sabi ko doon kay sir, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan. Sabi niya, sir, ganito na lang po ako. Kausapin niyo na lang po si Ginoong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami yung lalaki sa lalaki. So nga po, siguro dahil nag-subside na rin yung galit ni Ginoong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, sir, kako, kung ano may na-damage sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi cash kako, hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro napag-isip din ng Ginoong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko. Sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginoong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, hindi natin maiwasan, may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, kako sir, isa lang ang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pauwi, galing to ng Welcome Rotonda hanggang Caloocan. Sabi ko, paano po yung safety ko? So ang sabi po ni sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo? Nagkabalikan kayo ng loob? Oh, hindi eh. Kamayan pa Hindi, kayo? bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, sir eh. So, before kayo Opo. nagkamayan, Opo. bago kayo nagreglo, nagtanong ka? Opo, yun Akala ang ko after na. Hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni sir, yung sa investigaro, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siya ang unang aarestuin namin, siyang person of interest. So sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha, Opo, balikan sige ko lang po. yung sabi mo, nagbayad ka? Yun po yung good faith ng pagkabigay ko sa kanya, Your Kano? Honor, 500. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di na lang 800? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado So, ka? In good faith na gusto? Opo, binigay ko po yung Bigay Your mo lang? Honor. Kasi Ayaw niya tanggapin? nung una po, kaso nang huli, nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas, yung na-damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na nagkamay na po kami. Niyakap ko po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yon, pati yung anak niya, kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa yun ng samaan ng loob kasi nagayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, tinawag pa ako po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. Your Mr. Honor. Chair, pwede ko lang i-clarify yung kay... Yeah. Sir, Apa, Your clarify Honor. ko lang yung sinabi mo dun kay sa police officer Adan, no? So Apa. nung sinabi niyang walang barel, hindi niya tinanong si Mr. Gonzales, may baril ka ba o hindi? Tinanong niya po, yun lang po hindi ko po alam kung ano yun kasi malayo na po distansya namin dahil pareho nga po kaming mainit. Sa iyo, hindi niya tinanong kung meron witness o hindi. Yung witness po sa barrel. Actually po, maraming witness doon kung tatanungin. Ba't tinanong ba ng police? Tinanong po ako ng pulis, kako maraming tao doon, saka ako may CCTV naman kako. Tapos hindi niya tinanong yung mga witnesses. That time po kasi nagsialisan na po yung yung mga motorista, yung mga nakikiosyoso doon nagsialisan na po, kami na lang Yeah. ang nando po. Paki-describe. So kung ako yung police at sinabi ko nga, paano yung pre? Walang hindi ko nakita yung barel. So sinabi mo, anong sagot mo sa kanya? May mga witnesses o may CCTV? Yun nga po ang sagot niya, wala po silang nakitang barel kay Ginoong Gonzales po. So,
hindi po nila pwedeng arrestuin kasi nga wala nga po sila, yung bala nga po. But prines mo ba yung issue na, hindi sir, meron, may mga witnesses nga. Kasi like, Sinabi ko naman po, kaso nga lang, wala po talaga silang nakita Yeah. that time. the reason, Mr. Chair, just for the record, no? Kasi ang mga nagmalasakit sa iyo, yung mga nag-social media, nakakapanood kasi ng TV yan eh. Opo, opo. And usually, if you watch police shows, and of course, they emphasize the best in policemen, di ba? Opo. Talagang nag-iimbestiga. It's common pagka may aksidente na meron nagrereklamo na, boss, ba't hindi mo imbestigahan pa ng konti? Kasi katulad nung sinabi mo, yung security guard na nagsabi sa yung huwag kang lumaban kasi may barel. So kung yun nakausap niya at may barel, di ba? Siguro po yung security guard ayaw din po siguro makialam dun sa issue na yung Anyway, pumasok na baka po we sa can loob. pursue that later on, Mr. Chair. Just note lang na I'm not judging si Police Officer Adan as of now, no? Opo, opo. But yun nga eh, yung pag napapanood ng tao sa TV na bakit sila pagka ganun? Talagang grabe mag-imbestiga bago bitawan. In your case kasi, parang binitawan ka agad na, o sige, wala kaming nakitang barel, so, di ba? If I'm not mistaken, Attorney Fortun, di ba? Crime has just been committed. Di ba? So, yeah, anyway, we can pursue that later pag ikaw na ang magsasalita. Thank you. Thank you, Your Honor. General Torre, si Adan ba is taga-traffic ng Kamuning? Radan, sir, I think is first responder from Galas Station 11. Galas Station. Sino taga-Galas dyan? Ikaw ang commander doon? Tawagan mo si Adan. Malapit na naman yung Galas. Sir, kaya, sir. Papuntahin dito. Kaya. Ha? At saka yung sino pa yung isa? Galas. Hindi ko po na... May sinabi ka pangalan kanina. Rasay. Rasay, tao mo rin? Sa traffic sector po siya. Traffic, nandiyan ka, Rasay? Okay, sige. Tawagan mo ngayon, ha? Sabihin mo, humabol siya dito. Hintayin ko siya. Ha? Sige, thank you. Sige pa, meron ka pang sabihin? Wala na po, Your Honor. Yun na po lahat talaga. Doon na po nagtapos yung ano namin eh. Tapos na lahat. Opo. Na, ito, after lumabas, ilang weeks yun bago lumabas yung Mga 3 weeks. video? siguro. 3 weeks. Opo. Okay. After 3 weeks, ito na, nagkagulo na. Opo. Dahil nakita nagkasal ng baril. Opo. Tapos, pinalo up ka ng polis kung mag-file ka ng kaso. Dahil nga, nagkakaroon ng public uproar. Dahil po, doon may sa mga- pagkasa ng baril. Sorry po, Ron. Sinabi mo daw, ayaw mo nang, hindi ka na interesado? Am I correct? May mga tumawag po sa akin. Actually, ang isang tumawag po sa akin si General Torre. Pero that time po kasi, nasa mall kami ng anak ko, naglalaro po sa time, so hindi ko po nasagot ang tawag niya. So, Brother, mga text, tawag, or what nag-text na po sa akin si General. pilit ka sa police. Oh, nag-text po sa akin si nag-text po sa akin si General Torre. Sige. Gusto niya sana ako kausapin tungkol dun sa video namin ni Ginoong Willie Gonzales. Kaso lang po, that time magulo pang isip ko po kasi ang dami pong tumatawag sa akin na hindi ko naman kilala eh. So nasagot ko po yung text ni General Torre, 8 o'clock na po ng gabi. So sabi ko sa kanya, sir, ayaw ko na mag-comment sa issue na yan. Kasi kako, iniisip ko naman yung safety ng pamilya ko. Tapos na po kami dyan eh. So yun po ang sagot ko kay General Torre po. Sa text niya po. At salamat naman pumunta ka dito dahil ang alam ko rin, ayaw mo daw pumunta. Hindi po. Isa pong ano sa akin yung maimbita po dito para may pahay ko rin yung side ko po. Salamat. Mr. Chairman, Salamat. isang Yeah. follow-up lang sa huli niyang sinabi. Sir, Opo. yung sinabi mong safety ng pamilya mo, is that just because of yung trauma nung na bunutan ka at nakasa ng baril or meron bang incident after na may threat sa pamilya mo? Just for the committee to Wala get the po. perspective. Wala po, Your Honor. So more of the trauma nung nangyaring Actually po, Your during Honor, and actually po, Your Honor, nang mangyari po yun eh, nanahimik po muna ako eh. Wala akong sinagot na ano eh. Maski nga kay Jeff Capara sa Channel 2, sinabi ko, tapos na kami sa issue na yun eh. So, ang ginawa ko, nang usap ko si Katunyeng, sabi ko, gusto ko makaharap si Ginoong Willie Gonzales. Kasi titingnan ko po kung meron pa po ba ako nararamdaman na trauma, takot o galit sa kanya. Pero nung magharap po kami, wala na po eh. Ano na po sa akin, na patawad ko na talaga siya dun sa ginawa niya sa akin po. Thank you, Your Honor.
Maraming salamat. Doon sa police station, were you treated properly ng kapulisan? Wala naman po ako nakita Wala ka mali reklamo po doon doon? sa ano po eh. Ginawa naman po nila yung trabaho nila. Ginawa Wala nila? po, hindi naman po ako tinakot doon eh. Hindi Maayos ka po yung tinakot? pagtrato nila. Okay ka? Actually Okay po, ka? kinakausap po nila ako doon. May binibiro nila ako para lang po mawala yung kaba ko. Yung Pero ganun. yung tagal, di ba? Anong oras nangyari yun? Alas 6? Actually po, nagtagal kami, Your Honor, sa traffic sector kasi nga marami pong inaasikaso yung investigator doon, traffic investigator. So yung alas 6, umabot ka ng alas 2 ng madaling araw, okay lang yun sa'yo? Wala kang reklamo? Wala pong reklamo doon, Your Honor. Wala kang iniisip na itong mga pulis na ito? Ay, pinabayaan wala ako? naman po. Ang sa ginawa naman po nila, trabaho po nila yun eh. Wala po akong magagawa. Okay. Trabaho po nila yun. So, sinunod ko lang naman po kung ano yun. So hindi ka feel threatened doon sa police station, ha? Okay ang pakiramdam mo? Wala po. Wala po akong nakitang mali doon sa pagtrato nila sa akin. Actually nga po, si- kung galit sa akin po yung isang pulis, ba't pa niya ako ayaing kumain? Kasi nga sabi niya, malayo pa papadyakin mo, kain muna tayo, di kayo magkape muna tayo, sabi niya sa akin. So, doon pa, umahinangaan ko pa po doon siya sa ginawa niyang yun eh. Actually, bumilba ko doon sa ginawa niya po sa akin na may malasakit siya sa isang ordinaryong taong katulad ko po. Okay. Pagdating sa arigluhan, walang nag-pressure sa'yo na makipag-ariglo? Wala po. Actually nga po, kung talagang sisingilin po ako ni Ginoong Willie Gonzales doon sa damage, isang araw o 2 araw po, pwede na niya po ako i-text, oh, ito yung babayaran mo sa damage. Wala po eh. So sa akin, So kusang loob mo, nakipag-ariglo ka? Klaruhin isang natin. loob po yun, Your Klaruhin Honor. natin. Kasi inisip ko, wala naman pong mawawala sa pagkatao ko kung magpapatawad ako doon sa taong nagkasala sa akin. Nobody influence you, nobody Wala po, pressured Your you. Honor. Wala po. Ikaw lang talaga. Wala Nag-open po. up na gusto mo makipag-ariglo. Wala po, Your Honor. Wala pong pumilit So, sa akin. kung gusto mo makipag-ariglo, anong pakiramdam mo? Para bang may kasalanan ka rin sa Hindi, insidente na yun? nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng gulo eh. Mahirap po yung Hindi, papasok. aside sa Apa, ayaw mo sige. ng gulo, ha? Ayaw mo ng gulo. Apa, Klaruhin natin. apa, sige po. Walang problema doon kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ba deep inside your heart, alam mo bang may kasalanan ka sa insidente na yon na humantong sa pagkasa ng baril? Siguro po yung Ayaw pagkakamali. ko na, sinampalok ka sa ulo. Hindi Diba? naman po ako nasaktan. Tapos kinasahan. Opo, opo. Yun lang. Sorry po. Do you honestly feel na wala ka talagang kasalanan sa pangyaring yon? Ang isang pagkakamali ko lang doon siguro, Your Honor, yun talaga ko yung pagtapik ko po sa kotse niya na doon nagsimula lahat po siguro. So, may guilt feeling ka doon sa pagtapik mo sa Opo, kotse kasi niya. kung hindi ko po ginawa siguro yun, hindi kami hahantong sa ganung senaryo po siguro. Okay. Thank you.